Nakatanaw sa malayo si Morta Tamayo, 24 na taong gulang. Marami siyang gustong gawin sa buhay subalit ang lahat ng iyon ay limitado lamang niyang gawin. Maraming pinagbabawal ang kanyang nanay Rita sa kanya. Ayaw siya nitong mapagod. Kung iisipin ng iba, para daw siyang isang dalagang binukot dahil palagi lamang siyang nasa loob ng bahay, simula noong bata pa siya. Gustuhin man ni Morta na makipaglaro noon sa mga batang kaedad niya, ay hindi niya magawa. Lalo pat ayaw rin naman niya na mag-alala ang kanyang mga magulang. Kaya nung namatay ang kanyang ama, dahil sa pagkakahulog nito sa bangin sa hasyenda na pinagtatrabahuhan nito, ay mas lalo pang naging istrikto ang kanyang nanay Rita pagdating sa kanya. Naisip ni Morta na natatakot lang ang kanyang ina na muling mawala ng mahal sa buhay. Kaya kahit anong sabihin at bilin nito ay sinusunod niya. Pinagkakaingatan niyang huwag mapagod ang puso niya. Dahil oras na mapagod iyon ng sobra, ay siguradong titigil ang tibok nito. Bumuntong hininga si Morta at napahawak sa ibabaw ng kanyang dibdib. Ilang taon na ang pagtitiis niya. Ilang taon na rin ang ipinagkait sa kanya. Hindi lang taon, kundi ipinagkait din sa kanya ang mga bagay na dapat ay nagawa niya mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagkadalaga. Kaya hindi niya maiwasan ang mainggit sa mga kaedad niyang mga kababaihan doon sa Palo Alto. Dahil nagagawa ng mga ito ang lahat, lalong-lalo na ang usapang pag-ibig. Naiinggit siya dahil maraming mga babaeng nililigawan ng mga lalaki sa kanilang lugar. Ang ilan sa mga lalaki ay nagpapakasal na at ang ilan sa mga ito ay may mga nobyo na. Siya na lamang ang hindi pa nakakaranas ng pag-ibig at wala pang karanasan tungkol sa ligawan. Oras kasi na umibig ang puso niya at masobrahan sa emosyon ay ikamamatay niya. Mapait ang magkaroon ng sakit sa puso, lalo pat walang kasiguraduhan na maooperahan siya dahil sa kakapusan ng pera. Hindi kaya ng kanyang nanay Rita ang halaga para sa operasyon. Saan sila kukuha ng milyones? Kaya bilang tulong sa ina at sa kagustuhan pa niyang mabuhay ay iniingatan niya ang kanyang puso. Bumaba mula sa hagdanan si Morta at saka tumungo sa nakahilerang mga pocketbooks na koleksyon ng kanyang nanay Rita. Nabasa na niya ang lahat ng iyon dahil sa paglilibang mula noong teenager siya hanggang sa ganap na babae. Kaya matatawag niya ang sariling hopeless romantic. Pinangarap niya ring makakilala ng isang lalaking tall, dark and handsome. Pero napaka-imposible ng bagay na yun sa kanya. Kaya hanggang pangarap na lang siya. Kinuha niya ang maliit na notebook sa ibabaw ng kanyang cabinet, saka iyon binuklat. Kumuha siya ng ballpen at sinulat doon ang huling gusto niyang matupad sa buhay. Ang makapag-asawa ng lalaking tall, dark, and handsome. Ang notebook na iyon ay nilalaman ng kanyang 10 bucket list na gusto niyang gawin sa buhay. Muling binalik ni Morta ang notebook sa ibabaw ng cabinet at muli siyang sumilip sa bintana. Nasa kapatagan sila. Malayo ang kabahayan sa kanilang lugar. Halos 5 milya ang layo ng bawat bahay sa isa't isa. Ang ilan kasi ay nagbabaan na sa bayan para doon manirahan. Kaso, bawal sa kanya ang mausok na lugar o kaya hindi sariwa ang hangin. Kaya mas pinili na lamang ng kanyang nanay Rita ang manatili sa lupain ng mga Villarreal kaysa ang bumaba sa bayan. Tinanaw ni Morta sa hindi kalayuan ang malawak na lupain ng mga Villarreal. Sa kabilang banda noon ay ang hasyenda ng mga Villarreal. Napakalawak ng manggahan, nyugan at bulaklak ang mga naroon. Bukod doon ay marami pang mga tanim na prutas na hindi niya mapangalanan. Nagtatrabaho ang kanyang nanay Rita sa isang anak ng mag-asawang Villarreal na siyang namamahala ng asyenda. Kahit na gano'n na siya kalaki at katanda, at kahit na malapit lang siya sa asyenda, ay hindi pa siya nakakatungtong sa lupaing iyon. Isa iyon sa mga bucket list niya, ang masilayan ang kagandahan ng asyenda Villarreal. Ayaw kasi siyang isama ng kanyang nanay Rita sa tuwing tutungo rito. Malayo pa kasi ang lalakarin mula sa kanila patungo sa lupain. Ayaw siya nitong mapagod, kaya hanggang sa bakuran na lamang siya ng kanilang bahay.
Kung wala siyang ibang magawa sa pag-iisa, ay pinapakain na lamang niya ang mga alagang manok. Tuwang-tuwa siya na nakikipaglaro sa mga sisiw. Pero minsan ay nagsasawa rin siya, kaya itinutuon na lang niya ang mga mata sa tanawin sa paligid. Habang nakalumbaba sa bintana ay natanaw ni Morta ang isang kabayo sa hindi kalayuan. May nakasakay na tao sa likuran nun at malayong nagtatakbo sa kaparangan. Nakaramdam ng tuwa si Morta nang makita ang isa sa mga bagay na gusto niyang makita. Nasa bucket list niya rin ang makasakay sa kabayo. Sayang, kung malapit lang sana ang bahay namin sa kaparangan, ay panigurado na masisilayan ko ng malapit ang kabayong yun. Sino kaya ang sakay nun? Lalaki ba siya? Tall, dark, and handsome? Kausap niya sa sarili habang humingiti na mag-isa. Kinikilig siya sa sariling imahinasyon nang magsimula niyang i-imagine na sakay siya ng kabayo habang ang kanyang Prince Charming ay nasa likuran. Nakaagapay ang matipuno nitong braso sa kanya para hindi siya mahulog sa kabayo. Nagtitili si Morta habang sinisipa ang kanyang dalawang paa sa ere. Humiga siya sa kanyang kama at pinagpatuloy ang pangangarap niya ng gising. Nagsimula na namang maglakbay ang imahinasyon niya. Pinatakbo ng kanyang Prince Charming ang kabayo sa kaparangan. Ramdam niya ang matipunong dibdib nito na dumikit sa kanyang likuran. Muntik na sana siyang mahulog nang mahawakan siya agad ng matipuno nitong braso sa kanyang manipis na baywang. Nilingon niya ang kanyang Prince Charming at doon niya napagtanto na malapit ang mukha nito sa mukha niya. Ininguso niya ang mga labi para sa isang halik. Ipinikit pa niya ang kanyang mga mata habang hinihintay siya nitong halikan sa kanyang mga labi. "Morta anak, buksan mo ang pinto!" Naputol ang imahinasyon na iyon ni Morta nang marinig niya ang sunod-sunod na kalabog ng pinto at ang malakas na boses ng kanyang nanay Rita sa labas. Mabilis siyang bumaba sa kanyang kama at tumungo sa pinto para pagbuksan ng ina. 11:30 na pala ng umaga, kaya pala naroon na ito ng mga sandaling iyon. "Kamusta ka naman dito, anak? Ayos ka lang ba?" Tanong agad ng kanyang nanay Rita nang tuluyan na niyang mabuksan ang pinto. Tumango naman siya at tinulungan itong magbuhat ng mga gulay na dala nito. May nasilip din siyang karne doon at isda. Bigla siyang natakam. "Ayos lang ho ako, Nay. Kaso wala akong libangan dito. Naubos ko na po kasing basahin ang mga koleksyon mong pocketbook." Sagot niya. Tumungo siya sa kusina at ipinatong sa ibabaw ng mesa ang isang basket na dala ng ina. Sinimulan na niyang isa-isahin ang laman nun para ilapag sa ibabaw ng mesa. Silang dalawa na lamang ng kanyang ina ang magkasama magmula nang mamatay ang kanyang ama. Nag-iisa lang din siyang anak, kaya wala siyang ibang kausap maliban sa kanyang nanay Rita. "Anak, hindi ba't nabanggit mo sa akin noon na gusto mong magtungo sa Hacienda Villarreal?" Untag ng kanyang nanay Rita habang naghihiwa ito ng sibuyas. Nagniningning ang mga mata niyang tumango rito. "Matagal ko na hong pangarap yan, Nay. Bakit niyo po naitanong?" "Kung ganoon, sumama ka sa akin bukas papuntang hacienda." Mas lalong nagningning ang mga mata ni Marta nang marinig ang sinabi ng kanyang nanay Rita. "Talaga ho, Nay? Pero hindi ho ba bawal sa akin ang lumakad ng malayo dahil nakakasama sa puso ko?" "Susunduin tayo ni Ben. May dala siyang owner jeep kaya hindi na natin kailangang maglakad patungo sa hacienda." Nakangiting turan ng kanyang nanay Rita. Niyakap niya ito ng mahigpit dahil sa sobrang tuwa. "Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon, Nay. Naisip ko kasi na baka naiinip ka na rito sa bahay, kaya isasama kita bukas doon sa hacienda." Hindi maitago ni Morta ang saya ng mga araw na iyon. Hindi na rin siya makapaghintay na makapunta sa Hacienda Villarreal. Ang isa sa mga bucket list niya ay matutupad na rin. Kaya kinaumagahan ay maagang nagising si Morta. Tuwang-tuwa pa ang nanay Rita niya nang magsuot siya ng bulaklaking bestida na kulay pula. Puti ang mga maliliit na disenyo roon. Lumitaw tuloy ang kaputian ni Morta. Sino ba naman ang hindi puputi, gayong halos hindi siya nagtatagal sa init ng araw simula noong bata pa siya. Pero minsan
ay nagbababad siya sa araw tuwing umaga. "Oh, halika na anak. Doon natin hintayin ang Mang Ben mo sa may labasan." Ganyak ng kanyang nanay Rita. Nakabihis ito ng jacket at mahabang pantalon. Nakasuot din ito ng bota at banig na sombrero. Pero kahit na ganoon, ay napakaganda pa rin ng kanyang nanay Rita, kahit na may edad na ito. Tumalima naman si Marta at hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Kinuha niya rin dito ang isang basket na pagkain nilang dalawa mamaya. Pagkarating nila sa labasan, ay sakto naman ang pagdating ni Mang Ben. Binati sila ng mga ito. Kinumusta naman siya ng butihing matanda at magalang naman niya itong sinagot pabalik. Habang nasa loob ng owner jeep, ay hindi mapigilan ni Marta ang dumungaw sa labas ng bintana. Nilalanghap niya ang sariwang hangin at pinagsawa ang mga mata sa magandang tanawin. Dinaanan nila ang nakahilerang puno ng mangga papasok sa Hacienda Villarreal. Namumulaklak pa lang ang mga puno ng mangga, kaya mas lalo iyong nakakaakit sa mata. Naamoy niya rin ang medyo maasim at matamis nitong amoy. "Naku Rita, mabuti at naisipan mong isama itong si Marta sa hacienda. Panigurado na matutuwa siya sa mga makikita niyang tanawin doon." Komento ni Mang Ben na narinig niyang kausap ang ina. "Oo nga Ben, maraming salamat at sinundo mo pa kaming dalawa. Naabala ka tuloy namin." "Nako, wala yun. Pinagamit din naman kasi ito sa akin ni Senyorito Rib. May pinakuha kasi siya sa akin kanina sa bayan ng mga punla para sa itatanim niyang binhi ng mangustin. Kaya kako kahapon ay sinabi ko sa iyo na isasabay ko na kayo patungo rito sa hacienda." Paliwanag naman ni Mang Ben. "Abay, naririto na pala si Senyorito sa hacienda. Bakit hindi ko yata siya nakita kahapon?" "Kahapon lang din ang dating niya. Hindi mo siguro siya napansin o nakita dahil nagpahinga siya buong araw. Napagod siguro sa biyahe mula Amerika. Napakatagal na rin niyang namalagi sa Amerika pagkatapos mamatay ng kanyang mga magulang dahil sa katandaan." Malungkot na saad ng kanyang nanay Rita. "Siguro iyon ang paraan na ginawa niya para makalimutan ang sunod na pagkamatay ng kanyang mga magulang. Pero kahit na ganoon, ay hindi niya naman pinabayaan ang hacienda. Marami pa siyang ibang negosyo, kaya bilyonaryo na ang isang iyon. Kahit ganun pa man ay hindi nakalimutan na lumingon sa pinanggalingan. Napakabait na bata." "Kailan kaya mag-aasawa iyang si Senyorito?" Usisa ng kanyang nanay Rita. Wala na sa magagandang tanawin ang atensyon ni Marta, kundi sa usapan ng dalawang matanda na nasa harap. "Hindi ko rin alam Rita. Mukhang pihikan iyon pagdating sa babae. Naku, kapag nakita ka nun, matutuwa yun panigurado." "Kung maaalala pa niya ako." "Ako nga'y naalala pa niya. Ikaw pa kaya?" Madalas nang marinig ni Marta ang tungkol sa magkapatid na Villarreal. Si Windsor ang panganay, si Earth ang pangalawa, si Rin ang pangatlo, at ang panghuli ay si River. Simula nang mamatay ang mga magulang ng mga magkakapatid, ay nagkawatak-watak na rin ang mga ito dahil nagkaroon na ng sariling pamilya. Maliban kay River, paminsan-minsan ay bumibisita ang magkakapatid sa hacienda, pero madalang na nitong mga nakaraang taon. Kaya halos ang kanyang nanay Rita ang nagbabantay sa rest house ng mga ito. Ang mga manggagawa rin sa hacienda ang nagpatuloy na alagaan ang mga produkto ng Hacienda Villarreal. At ngayong bumalik na ang isa sa mga magkakapatid na Villarreal, ay nasisiguro ni Marta na magiging maganda muli ang hacienda at ang buong Palo Alto. Pagdating sa rest house ng mga Villarreal, ay hinimpil ni Mang Ben ang owner jeep. Bumaba ang kanyang ina at pinagbuksan siya ng pinto. Bumaba siya at puno ng paghanga na ginalugad ng kanyang mga mata ang buong paligid. Paraiso, iyon ang unang sumagi sa isip ni Marta nang pagmasdan ang buong paligid. Bukod sa 4 na rest house na naroon, ay nasa unahan naman ang puno at bulaklak na hindi niya mapangalanan. "Napakaganda ho rito, Nay. Pwede po ba akong maglibot-libot?" Paalam niya sa ina. Medyo alanganin pa ito habang tinititigan siya. "Hayaan mo na si Marta, Rita. Hindi naman nakakapagod maglakad dito sa rest house ng mga Villarreal. Isa pa, ay hindi naman tumatagos ang sikat ng araw dahil sa mga punong kahoy kaya presko." Singit ni Mang Ben.
na nagpangiti kay Martha. Bumuntong hininga ang kanyang nanay Rita. O siya, sige, huwag kang lalayo ha. Bumalik ka rito pagkatapos mong maglibot. Tawagin mo lang ako at dyan lang ako sa mga rest house naglilinis. Opo, Nay. Salamat po. Niyakap niya ito ng mahigpit. Maraming salamat din po, Mang Ben. Baling niya na rin sa matandang tumango sa kanya. Naglakad sa pathway si Martha at pinagmasdan ang buong paligid. Kung may kamera lamang siya, ay baka kanina pa siya kumuha ng litrato. Tumungo sa kakahuyan si Martha kung saan niya nakita ang iba't ibang klase ng bulaklak. Namangha siya na makakita siya ng red roses na namumukadkad. Amoy na amoy niya ang mabangong amoy ng mga ito na sumusunod sa simoy ng hangin. Wow! Napakaganda! Napakalawak ng taniman ng bulaklak na iyon. Nasisiguro si Martha na may taniman pa ng bulaklak sa unahan ng hasyenda. Bukod sa red roses, dahlia at marigold ay may mga nakita rin siyang ibang bulaklak na hindi niya mapangalanan. Pero pinagsawa niya ang mga mata sa red roses na siyang paborito niyang bulaklak sa lahat. Inamoy niya ang isa sa mga rosas. Napakabango! Pwede kaya akong makahingi ng isa lang? Who are you? What are you doing here in my property? Isang baritonong boses ng lalaki na nagmula sa likuran ni Martha ang bigla na lamang nagsalita. Sa gulat ay napatayo siya ng tuwid. Hindi niya rin mapigilan ang matakot sa mga sandaling iyon. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Unti-unting lumingon si Martha sa pinanggalingan ng boses. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si River Villarreal. Wala itong suot na pang-itaas, kaya lantad ang matipunong dibdib nito at ang wari malapandisal na tiyan. Wala man lang nakitang taba si Martha sa katawan nito. Dumako naman ang mga mata niya sa mukha ng lalaki. Makapal ang kilay nito. May mapang-usig na itim na mga mata. Mapupulang mga labi na hugis puso at malalantik na mga pilik mata. Bukod doon ay napansin din ni Martha ang tanned skin nito na mukhang namana nito sa namayapang ama. Isang definisyon ng tall, dark, and handsome. Ito na ba ang Prince Charming na hinahanap niya? Ang nasa kanyang bucket list? Napulunok ng sunod-sunod si Martha. Hindi niya napigilan ang mas pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Lalo pat humakbang si River patungo sa kanyang kinatatayuan. Hoy babae, I'm asking you, who are you? Pukaw nito mula sa pagsisiyasat niya sa kabuuan nito. You are trespassing my property. Ngayon lang kita nakita rito. Hindi ka naman isa sa mga trabahador na nandito. Bagong muka. Pinadala ka ba ng mga kalaban ko? Nanginig sa takot si Martha dahil sa mga akusasyon ng lalaki. Hindi siya makahanap ng salita para dispensahan ng sarili mula sa pagbibintang nito. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa kanyang braso na ikinabigla ni Martha. Napangiwi siya sa higpit noon. Hindi ako trespasser. Narito ako kasama si nanay. Pero mukhang hindi ito naniwala sa kanya. Magkasalubong pa rin ang kilay nito. Kahit na puno ng pagtataka at galit ang anyo ni River, mas gumagwapo pa ito sa paningin ni Martha. You can fool me, woman. Marami nang nagloko sa akin, kaya hindi ako naniniwala sa'yo. Now, you come with me and I'll take you to the police station. Marahas na binawi ni Martha ang braso niya mula sa lalaki. Hindi nga ako trespasser. Hindi rin ako magnanakaw. Kasama ko ang aking ina na tumungo rito dahil gusto niya akong ipasyal sa hasyenda mo. Hindi na magtataka si Martha kung bakit hindi siya nito kilala. Hindi naman kasi siya lumalabas noon simula pagkabata niya. Madalas sa bahay lang siya at eskwelahan. Pero siya, kilala niya ang mga Villarreal dahil madalas niyang nakikita ang mga ito sa bayan at sa tuwing may programa noon sa kanilang eskwelahan. Doon ka na lang magpaliwanag sa presinto. Hinawakan muli nito ang kanyang braso at kinaladkad siya nito palabas sa taniman ng mga rosas. Sa mga sandaling iyon ay bumibigay na ang pakiramdam ni Martha. Lalo pat iniisip niya ang magiging reaksyon ng kanyang ina kapag sa presinto na siya nito pupuntahan. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang biglang sumikip iyon.
Ilang sandali lang ay kinapusan na siya ng hininga. Sandali. Pigil niya kay River. Napakapit na siya ng mahigpit sa braso nito. Dahil kung hindi siya kakapit, ay baka bumagsak siyang tuluyan sa lupa. Hinabol niya ang sariling hininga. Hindi na niya napigilan ang mapaluha sa sakit na nagmumula sa kanyang dibdib. Lumala pa ang sakit hindi tulad noong una. Pakiramdam niya ay nawawalan siya ng hininga. Pero hiniling ni Marta na hindi naman sana. Subalit bigla na lang ng labo ang kanyang paningin. Hanggang sa unti-unti ay nagdilim ang paligid. Nabigla na lamang si River nang dumaus-os sa kanyang braso ang babae. Mabuti na lamang at mabilis ang pagkakasalo niya rito. Kung hindi, ay baka tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Miss, gising! Miss, wake up! Pukaw niya rito, pero hindi ito sumasagot o umiimik man lang. Putlang-putla ang babae at pinagpapawisan ito ng malagkit. Pinakiramdaman niya ang paghinga nito at humihina iyon. Sa kaba niya ay bigla niyang binuka ang mga bibig nito at binigyan niya ito ng hangin. Naramdaman niya ang malambot na labi nito na dumidikit sa mga labi niya. Ibang sensasyon ang naramdaman niya sa mga sandaling iyon. Pero agad niyang winakli ang kakaibang nararamdaman. Dahil buhay nito ang mahalaga. Pinagalitan ni River ang sarili. Sus Mariosep! Isang boses ang narinig niya sa kanyang likuran. Marta, anak! Nilingon ni River ang pinanggalingan ng boses at sumalubong sa kanya si Aling Rita at tumatakbo kasama si Mang Ben patungo sa kanilang kinaroroonan. Senyorito, dalhin natin siya sa ospital. Baka kapag hindi ay mamatay siya. Hindi agad nakakilos si River dahil sa sinabi ni Aling Rita. Pero nang makabawi ay agad niyang sinuot ang t-shirt na nakaipit sa kanyang baywang at mabilis na binuhat si Marta. Mang Ben, pakihanda po ang susi ng sedan ko sa aking rest house. Utos niya kay Mang Ben. Agad namang tumalima ang matanda at tumakbo ito patungo sa rest house. Pagdating niya sa sedan niyang nakaparada, ay agad na binuksan ni Mang Ben ang pinto. Ipinasok niya si Marta sa likuran. Get in, Aling Rita! Mabilis namang tumalima ang nanay ni Marta at inalalayan ang anak nito sa loob ng kotse. Kinuha niya ang susi kay Mang Ben at agad na pumasok sa driver's seat. Pagkasaksak ng susi ay agad niyang kinabig ang manibela at pinaharurot ang sasakyan palabas ng kanilang rest house. Bigyan mo lang siya ng hangin, Aling Rita. Just kept doing it until we got to the nearest hospital. Halos isiksik na ni River ang kanyang sedan sa mga sasakyan sa kalsada. Sa bilis ng pagpapatakbo niya ay nakarating agad sila sa Palo Alto Hospital. Malakas ang pagtawag niya sa nurse at doktor habang buhat-buhat si Marta. Agad siyang nakilala ng mga ito kung kaya't inasikaso agad si Marta. Nasa loob ng emergency room si Marta ng mga sandaling iyon. Samantala nasa labas naman si River at si Aling Rita. I'm sorry, Aling Rita. Mukhang nagulat yata ang anak niyo. It's my fault. Pinagbintangan ko siyang trespasser. Hindi ko alam na may sakit pala siya sa puso. Umiling ang ginang at ngumiti sa kanya ng bahagya. Wala kang kasalanan, senyorito. Hindi naman natin inaasahan na mangyayari ito. Natural lamang sa iyo ang maging ganoon ang reaksyon dahil hindi mo kilala si Marta. At kung hindi rin dahil sa iyo, ay baka hindi siya agad dadala rito. Still, it's my fault. I'm sorry about it, Aling Rita. Naghintay pa sila ng ilang sandali hanggang sa lumabas na ang doktor. Sinabi nito na naagapan naman nila agad si Marta at mabuti raw na dala ito agad sa ospital. Nabanggit din nito na kinakailangan ng maoperahan sa lalong madaling panahon si Marta. Kung hindi, baka tuluyan ng tumigil ang tibok ng puso nito. Inalalayan naman ni River si Aling Marta na manghina ang mga tuhod nito dahil sa sinabi ng doktor. Noong nagpaalam sa kanila ang doktor na ilipat na sa private ward si Marta, gaya ng instruction niya sa mga nurse. Pumasok sa loob ng room ni Marta si River at nakita niya ang kalagayan ng babae. Wala pa itong malay at may nakakabit na aparato sa bunganga nito para suportahan siya ng hangin. May nakadikit ding aparato sa loob ng damit nito na siyang alam niyang nagbibigay ng suporta sa puso nito. Sabi ng doktor ay magtatagal daw muna ng 3 araw doon sa ospital si Marta hanggang sa bumuti ang pakiramdam nito. Pinagmasdan niya si Marta
Hindi maiwasan ni River ang makaramdam ng awa para sa babae. Kung hindi niya siguro ito tinakot kanina, ay baka hindi ito nangyari kay Martha. I'm sorry. I didn't know. Please wake up. Para makabawi naman ako sa'yo. Sambit niya. Lumabas si Aling Rita kanina para asikasuhin nito ang mga papel sa ospital. Sinabi naman niya kanina sa ginang na siya na ang bahala sa gasto sa ospital. Ayaw pa sana siya nitong pagbayarin, pero pinilit niya si Aling Rita. Sa huli ay pumayag din ito. Pinagbasdan niya ang mukha ni Rita. Napakaputi ng babae, kaya klarong-klaro ang medyo makapal nitong kilay. Manipis na labi na noon ay nabigyan na ng kulay. At mahahabang pilik mata. Isa lang ang masasabi ni River. Napakaganda ni Martha. Lalo pat nang maalala niya ang anyo nito kanina nang magulat ito sa kanya. Napaka-inosente nito at mukhang hindi makapagbasag pinggan. Ito ang tipo ng babae na gusto niyang alagaan habang buhay. Napangiti si River nang maalala ang tsokolating mata ng babae habang pinagmamasdan niya ng tingin nito kanina. Pakiramdam niya ay humanga rin sa kanya ang babae. Pagbalik ni Aling Rita ay kinausap niya agad ito sa plano niyang naisip para kay Martha. Aling Rita, hindi ko po gusto na panghimasukan kayo sa pag-aalaga kay Martha. Pero may suspension lang po ako. Hindi ho kaya mas makakabuti kay Martha kung nasa rest house ko siya namamalagi. I mean, masariwa ang hangin doon at marami siyang matatanaw na tanawin. Hindi lang yun, hindi na rin po siya maiiwan mag-isa sa bahay niyo. At kapag tutungo ka ng rest house para maglinis, dahil anong oras ay magkasama at magkalapit kayong dalawa. Pero senyorito, ayaw kitang maabala. Kargo ko po ang pag-aalaga sa anak ko. Saka kung nakukonsensya po kayo dahil sa nangyari kanina kaya ginawa niyo po ito, huwag niyo po iyong alalahanin. Tanggi naman ni Aling Rita sa kanya. Napangiti si River saka tumango sa ginang. I understand, Aling Rita. Pero pag-isipan niyo ho ng mabuti. Isa pa, ay hindi ko po ito ginagawa dahil sa nangyari kanina. I just feel sorry about Martha. Gusto ko po siyang tulungan at maging kayo rin. I can also help for the operation para tuluyan na siyang gumaling. Hindi, senyorito. Malaki ho ang magiging gasto sa operasyon. Isa pa, ay walang halos magaling na doktor dito sa ating bayan at maski sa syudad para gawin ang bagay na yan. Kinakabahan ako. Tinapik ni River si Aling Rita sa balikat nito. Trust me, Aling Rita. I can help you with this. Ako na ang bahala sa perang gagastusin. Kukontakin ko na rin po ang family doctor namin na may kilalang magaling na surgeon sa USA pagdating sa operasyon. Mahihiya ka pa ba sa akin, Aling Rita? Halos kayo na ang nag-alaga sa amin noong bata pa kami. Also, this is for your daughter. Ngumiti si Aling Rita sa kanya. Pag-iisipan ko ho, senyorito. Tumango si River at ngumiti ito pabalik. Sige, Aling Rita. May 3 araw pa po bago niyo ibigay sa akin ang iyong sagot. Makalipas ang 2 araw ay nagkaroon na ng malay si Martha. Inilingan niya ang paningin sa paligid at napagtanto niyang nasa ospital siya. Napatingin siya sa kanyang nanay Rita na noon ay tulog sa sofa. Bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok roon si River na may dalang prutas. Nakasuot ito ng polo na tinupi hanggang siko ang manggas at isang maong na kupas. Mas lalo itong gumwapo sa paningin ni Martha. Nagulat ito nang makita siyang gising, pero agad ding nakabawi. Finally, you're awake. Wait, tatawag lang ako ng doktor. Napasunod ang tingin ni Martha sa lalaki nang lumabas ito sa kanyang room. Noon ay narinig niya ring nagising ang kanyang ina. Umiiyak itong lumapit sa kanya. Kamusta ka, anak? Ayos ka lang ba? Tumango siya rito at saka ngumiti. Pagdating ng doktor kasama si River, ay agad siyang tinignan. Noong matapos ang sinabi ng doktor na ayos na ang kalagayan niya. May mga sinabi pa ito tungkol sa mga gamot na kailangan niyang inumin pagkalabas ng ospital. Inabot muna sila ng hapon sa ospital bago siya ma-discharge. Labis ang kanyang pagtataka kung bakit naroon si River, katuwang ng kanyang nanay Rita sa pag-alalay sa kanya. Lulan ng sedan ni River ay tumungo sila sa rest house sa Hacienda Villarreal. Nay, ano ho ang ginagawa natin dito? Bakit hindi po tayo sa bahay dumiretso?
na kanyang tanong sa ina. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa kanginitian. Anak, simula sa araw na ito ay rito muna tayo pansamantala titira sa rest house ni Senyorito River para matignan ka habang nagtatrabaho. Isa pa ay sabi ni Senyorito, mas makakabuti sa iyo ang kapaligiran dito. Napatingin si Martha kay River na noon ay unti-unting pinapasok ang mga gamit nila katuwang si Mang Ben sa rest house nito. Hindi siya makapaniwala, pero sa loob-loob niya ay napakasaya niya. Hindi niya mawari kung bakit ganun na lamang ang pagkagusto niya sa isiping makikita niya araw-araw si River. Isa pa anak, gusto kong kausapin ni Senyorito. Kung ano man ang magiging desisyon mo, ay susuportahan kita. Dugtong pa ng kanyang ina. Hindi maiwasan ni Martha ang pagkunot ng kanyang noo. Ano ho ang ibig niyong sabihin, Nay? Basta anak, siya na ang bahala na magsabi sa'yo. Hindi na nagpumilit pa si Martha na tanungin ang ina. Makakapaghintay naman siya na kausapin ni River at hindi niya mapigilan ang matuwa sa bagay na yon. Sa rest house nga sila ni River maninirahan pansamantala ng kanyang nanay Rita. Ang lalaki naman ay sa kabilang rest house tumuloy sa pagmamay-ari ng mga magulang nito. Magkalapit lang ang rest house kaya madalas ay pumupunta sa kanila si River para dalhan sila ng pagkain o kaya mga prutas. Minsan ay kinakamusta niya rin ito. Dahil doon ay naging malapit na rin sila sa isa't isa ni River. Isang umaga ay naisipan ni Martha ang lumabas ng rest house at tumungo sa likuran. Nakita niya kasing nagbubungkal ng lupa roon si River. Hindi na rin kasi siya makatiis na kausapin ito tungkol sa sinabi sa kanya ng ina noong nakaraang linggo. Siya na ang magtatanong sa lalaki at baka nakalimutan nito ang tungkol sa bagay na yon. Napangiti si Martha nang masilayan niya ang lalaki. Sa mga nakalipas na araw ay hindi niya na mapigilan ang sariling humanga rito. Wala naman kasing maipipintas kay River. Napakabait nito sa mga trabahador sa hasyenda nito. Napakagalang sa mga matatanda. At higit sa lahat ay maalagain ito sa kanila ng kanyang nanay Rita, lalo na sa kanya. Ang hindi niya malaman at masagot ay kung iniibig na nga ba siya ni River sa ganoong kaikling panahon. Senyorito? Tawag niya rito. Agad na napalingon sa kanya si River. Ngumiti ito sa kanya. Martha, what are you doing here? You should rest inside. Napakainit ang sikat ng araw. Medyo naiinip ako sa loob. Kaya naisipan ko na tumungo na rito nang makita kitang nagbubungkal. Ano ang ginagawa mo? Sagot at usisa niya sa lalaki. I'm just planning to plant some cabbage seed. Tumango siya at pinagmasdan ang ginagawa nito. Pwede ba akong tumulong? Sa pagbubungkal? No, you should not. Hindi, maglalagay lang ako ng butil. Sagot niya. Umiling ito at nakangiti. Alright, just wait there. Hindi pa ako tapos dito. Senyorito, just call by my name, Martha. Okay, River. Hindi malaman ni Martha kung bakit napangiti siya sa isipin na first name basis na silang dalawa ng lalaki. How do you feel about having hypertrophic cardiomyopathy disease, Martha? Untag sa kanya ni River. Bumuntong hininga si Martha. Mahirap, pero kinakaya. Hindi mo lang talaga alam kung ikamamatay mo ba o hindi. Do you want to be treated? Napatingin si Martha kay River. Nakatitig ito sa kanya. Malamlam ang mga mata. Ito ba ang sinasabi sa kanya ni Nanay Rita niya na gustong pag-usapan nila ni River? Tumango siya at hindi napigilan na umulap na naman ang mga paningin. Oo naman, matagal ko ng pangarap gumaling. Pero dahil sa kakapusan ng pera, ay hindi ako magamot-gamot. If that's what you want, we have to fly to USA after 3 days. Anunsyo nito na parang hindi na kailangan ng permiso niya at mukhang nakapagdesisyon na ito. Tumayo si Martha mula sa pagkakaupo. Anong ibig mong sabihin? I got a call earlier from our family doctor. Sabi niya, ay may kilala raw siyang magaling na surgeon when it comes to cardiac surgery in USA. Sinabi ng surgeon na mapapagaling ka daw niya nang tawagan ko ito kanina. Gagaling ka, Martha. Magagawa mo na rin ng mga bagay na hindi mo nagagawa dati. At wala ka nang aalalahanin pa na baka mapahamak ang puso mo.
Napahagulgol ng iyak si Marta sa mga sandaling iyon. Sobrang saya niya sa narinig na balita mula kay River. Iyon ang dahilan kung bakit niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat, River. Maraming salamat. Matagal ko na itong hinihiling sa Diyos. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naramdaman niya na niyakap din siya pabalik ng lalaki. Basta para sa iyo, Marta. Napabitaw si Marta kay River nang maalala ang pera na gagamitin sa kanyang pagpapagamot. Ngunit, wala kaming pera ni Nanay Rita. Kung meron man ay kakaunti lamang. Wag na lang. Tumawa ng bahagya si River na siyang ipinagtaka ni Marta. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Huwag mo nang alalahanin ng pera, Marta. Ako nang bahala sa mga bagay na yun. I already talked to Aling Rita about this. At sabi niya sa akin, ikaw na raw ang bahalang magdesisyon. Kung ano man daw ang magiging desisyon mo, ay susuportahan ka niya. Ngunit nakakahiya. Nakikitira na nga kami rito sa rest house mo tapos ikaw pa ang magbabayad sa pagpapagamot ko. Hindi mo naman kami kaano-ano ni Nanay. Baka isipin ng iba. Hinawakan ni River ang pisngi niya. Tinitigan siya nito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Huwag mong isipin ang pera, Marta. Ang pera ay nawawala at dumarating. Ang pera ay napapalitan. Pero ang buhay mo ay walang kasiguraduhan. Ang isang tulad mo ay hindi mapapalitan kapag may nangyaring masama sa'yo. So please, leave, Marta. Pero hindi. Okay, papautang ko na lang sa'yo. Kapag magaling ka na, saka na natin pag-usapan kung paano mo ko mababayaran. Pagputol ni River sa sasabihin pa sana niya. Is that okay with you? Tumango siya sa lalaki. Mas mabuti ang naisip na solusyon ni River. Kahit papano ay wala siyang alalahanin kung sakali man. Nang magtanghalian, ay binalita nila Marta at River kay Aling Rita ang magandang balita. Nay, gusto ko pong gumaling. Kaya hindi ko po palalampasin itong oportunidad na ito. Pahayag niya sa kanyang ina. Naiiyak naman ang kanyang Nanay Rita. Sige anak, kung ano man ang desisyon mo ay roon ako. Ang mahalaga ay gumaling ka. Magawa mo ang mga bagay na hindi mo nagagawa noon. Nang mawala na rin sa puso mo ang takot. Niyakap niya ang kanyang nanay nang mahigpit. Napatingin siya kay River na noon ay nakatingin sa kanilang dalawa ng kanyang nanay. Ngumiti ang lalaki sa kanya nang bigkasin niya ang salitang, "Salamat." Lumipas ang araw ay tumungo sila sa Maynila ni River kasama ang kanyang Nanay Rita. Ayaw pa sanang sumama ng kanyang ina dahil mahihiluhin ito sa biyahe at nahihiya ito kay River sa gastos. Pero ang lalaki na rin mismo ang kumausap dito kaya sumama na rin to. Sa hotel nila River sila tumuloy. Buong maghapon lamang sila roon hanggang sa flight na nga nila papuntang USA. Pagdating nila roon ay pinili nila muna magpahinga sa hotel. Magka-room sila ng kanyang Nanay Rita at si River naman ay sa kabilang room. Bandang hapon ay niyaya sila ni River na tumungo sa malapit na simbahan sa kanilang tinutuluyan na hotel. Doon ay nagdasal si Marta sa Diyos na sana ay maging successful ang operasyon para sa kanyang puso. Na sana ay tuluyan na talaga siyang gumaling. Kinabukasan, habang hinihintay nila ang oras ng operasyon niya, ay nasa iisang silid sila ni River na nagpapalipas ng oras. Lumapit ang lalaki sa kanyang Nanay Rita. Hindi niya alam kung ano ang sinabi nito at lumabas ang kanyang ina. Pagkalabas ng kanyang Nanay Rita, ay bumaling naman sa kanya si River. Titig na titig ito sa kanya. Kinakabahan naman siya bigla. Lumapit ito at naupo sa kanyang kama. Marta, may sasabihin ako sa'yo. Biglang binundol ng kaba ang kanyang puso. Ano yon? Hindi na ba matutuloy ang operasyon? May side effects ba pagkatapos? Umiling si River habang nangingiti-ngiti sa kanya. Hindi yon. Matagal ko na kasi itong pinag-iisipan at hindi ako mapanatag hanggat hindi ko nasasabi sa'yo ang tunay kong nararamdaman bago ang operasyon. Nananatiling tahimik si Marta at hinayaan niyang magpatuloy si River sa sasabihin nito. Hinawakan nito ang kanyang kamay saka pinisil
Please leave, Marta. Lakasan mo ang loob mo sa operasyon. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa iyong masama. Dahil mahal kita. Mahal mo ko? Bakit? Hindi maiwasan ni Marta ang magulat sa pagtatapat na yun ni River. Hindi niya inaasahan na may katugon ang kanyang pusong umiibig dito. Hindi ko rin alam. It just hit my heart. Maybe it started when the first time I saw you. When the first time our lips touched when I tried to save you. Siguro doon nagsimula na minahal kita, Marta. You were so beautiful, too innocent, and exceptional. Kaya hindi mahirap na mahulog ang puso ko sa iyo, Marta. Madamdaming pagtatapat ni River sa kanya. Namumungay ang mga mata ng lalaki. Dinala nito ang likod ng kanyang kamay sa mga labi nito. Naramdaman ni Marta ang malambot na mga labi nitong humalik doon. Ngumiti si Marta. Hayunan naman ang puso niya at naghuhumirintado. Love at first sight? Ganoon din ang nangyari sa akin nang una kitang makita. Ikaw ang depinisyon ko ng lalaki na tall, dark and handsome. Nasabi ko noon sa sarili ko na ikaw na ang Prince Charming na pinakahihintay ko. Ang gwapo at hot mo nung araw na yon. Nagwala ang puso ko kaya lumakas ang tibok. Hindi ko rin malaman kung sa gulat ba o paghanga ko sa'yo. Kaya ako inatake sa puso. Pag-amin na rin niya na sinamahan pa niya ng bahagyang pagtawa. Is this for real? Mahal mo rin ako? Tumango si Marta. Hinalikan niya ng marahan sa pisngi si River. Gulat na gulat pa rin ang lalaki sa mga sandaling iyon. Hindi ito makakilos sa kinauupuan habang nakatingin sa kanya. Pero may ngiti ito sa mga labi. Magiging successful ang operation ko. At sa pagbabalik ko, iibigin kita. Mamahalin. Magmamahalan tayo. Hintayin mo ko, ha? Hihintayin kita. Paggising mo, sa tabi mo lang ako. Kasama ni Marta si River at ang kanyang nanay Rita habang dinadala siya sa operating room. Mahigpit ang pagkakapit niya sa kamay ng mga ito. Ngunit hindi na nga ito nakasunod sa kanya nang ipasok na siya sa operating room. Ang narinig na lamang niyang mga sinabi ni River ay maghihintay ito sa kanya. Panay ang panalangin nila Aling Rita at River para sa matagumpay na operasyon ni Marta. Halos tinagal ng 4 na oras ang operasyon ni Marta. Binalita naman ng surgeon kina Aling Rita at River na naging successful ang operasyon sa puso ni Marta. Paggising ni Marta ay medyo mahina pa, pero naroon si River at ang kanyang nanay Rita na nakaabang sa kanya. Nagpapasalamat siya sa mga ito dahil hanggang sa kanyang paggising ay naroon ang mga ito. Hindi rin nakalimutan ni Marta ang magpasalamat sa Diyos dahil naging matagumpay ang operasyon niya. Halos nagtagal sila ng 10 araw sa ospital sa USA. Sa buong mga araw na iyon ay walang palya si River sa pag-aalaga sa kanya. Pinapapahinga rin ito ng kanyang nanay Rita at halos ito na ang gumagabay sa kanya. Naisip tuloy ni Marta na nanliligaw sa kanya ang lalaki at todo ang effort nito sa ginagawa. Nang makabalik sila sa Pilipinas, ay nagpahinga muna siya ng halos 1 buwan sa rest house ni River. Iyon ang payo ng doktor kung kaya't sinunod nila kahit gusto na niyang gumala kasama si River. Ipinagtapat din ni Marta sa kanyang nanay Rita na nagmamahalan sila ni River. Tuwang-tuwa naman ito para sa kanya. Basta kung saan ka masaya anak, suportado kita. Iyon lang ang mahalaga sa akin. Ngayon na magaling ka na, ay gawin mo na ang mga bagay na hindi mo nagawa noon. Kung gusto mo na kasama si River, ay hindi ako tututol. Isa pa, kinausap na rin niya ako tungkol doon. Nakangiting sambit ng kanyang ina. Maluha-luha siyang niyakap nito ng mahigpit. Salamat, Nay. Maraming salamat dahil simula noon ay hindi mo ako iniwan at sinukuan. Palagi kayong nariyan ni tatay para sa akin. Para lamang masiguro na walang mangyari sa aking masama. Kaya nung ikaw na lang ang nag-aalaga sa akin, ay mas lalo kitang hinangaan. Ni hindi mo ko sinukuan. Ni hindi ko narinig na nagreklamo ka dahil sa akin. Kaya salamat, Nay. Mahal na mahal kita.
Ano ka ba? Nagpapaiyak ka ba ha? Tama na nga at baka saan na tayo mapunta. Sige na nga, Nay. Oo nga pala. Hindi ba sinabi mo na mahal ninyo ni River ang isa't isa? Ang ibig sabihin, magkasintahan na ba kayong dalawa? Kinikilig na siyang tumango. Malapad ang pagkakangiti niya habang nakatitig sa likod ng kanyang nanay Rita. Naroon na si River at patungo na ito sa kinaroroonan niya. Opo, Nay. At mukhang sinusundo na yata niya ako para libutin ang buong asyenda. Lumingon ng kanyang ina sa tinutukoy niya. Agad na bumati si River kay Aling Rita. Tita, sunduin ko lang po ang anak mo. I just wanted to show her the beauty of Hacienda Villarreal. Nakakapanibago talaga kapag tawagin mo akong tita. Hala at humayo na kayong dalawa. Mag-iingat kayo. Ingatan mo ang unika iha ko, iho. Nagniningning ang mga mata ng kanyang nanay Rita habang nakatitig sa kanilang dalawa ni River. Inakbayan siya ni River at ngilitian. Ako po ang bahala sa anak niyong maganda, tita. At masanay na ho kayo dahil sa mga susunod na araw ay magiging manugang ko na rin kayo. Halata namang nagulat ang ginang sa sinabing iyon ni River. Pero bago pa makapagsalita ang kanyang nanay Rita, ay hinila na siya ni River palabas ng rest house. Narinig pa nila na ilang beses silang tinawag nito para tanungin, pero hindi na nila pinakinggan pa. Sakay ng owner jeep ni River, ay binaybay nila ang hasyenda. Puro punong kahoy ng mangga ang dinadaanan nila. Bukod sa punong mangga, ay may napansin din siyang puno ng mga kalamansi at may iba pa na hindi niya mapangalanan. Saan mo ko dadalhin, River? Usisa niya kay River. Basta, you will see the beauty of this place, Marta. Grabe, napakalawak pala ng hasyenda niyo. Hanggang saan ito nagtatapos? Kapag nakita mo na ang koprahan, ay malalaman mo na nasa dulo na tayo ng hasyenda. Pero wala pa tayo roon at malayo pa, saka hindi naman tayo makakaabot. Sagot naman ni River. Napakunot ang noo ni Marta nang matanaw niya ang kulay kahel na bagay na may pagkapula. Ano nga ang mga yon? Yung nasa unahan? Bakit pula ang kahilang kulay? You will see, baby. Noong medyo malapit na silang dalawa ni River, ay naamoy na niya ang mabangong amoy ng bulaklak na sumama sa hangin. Noong una ay hindi pa niya mawari kung ano, hanggang sa masilayan na niya ang mga ito. Wow! Ang ganda! Bulalas niya, habang ang mga mata ay puno ng pagkamangha. Hininto ni River ang owner jeep nito sa isang sulok. Sumalubong sa kanya ang mga rosas at marigold na halos naging alon sa dami. Bumaba ito at umikot sa kanya para pagbuksan siya ng pinto. Inalalayan din siya nitong makababa. Tinakbo na niya ang mga nakatanim na rosas at mga marigold na siya palang nakita niyang kulay pula at kahel kanina sa hindi kalayuan. Nakahilera ang mga ito na parang bang sinukat ang bawat pagitan at layo ng isa't isa. Do you like it? Oo, sobra. Salamat, River. Sige, maglibot ka lang dyan at ipagpipitas kita ng mga ilang stems. Nakangiting sabi nito sabay pisil sa kanyang pisngi. Huwag mong hahawakan at matanik ang mga puno ng rosas. Tumalikod na ang lalaki at kumuha ito ng basket na naroon sa isang katamtamang laki ng gunting. Siya naman ay pinagmasdan ang mga rosas at mga marigold. Paminsan-minsan ay inaamoy niya ang mga ito. Pakiramdam ni Marta ay nasa isa siyang fairy tale. Napatitig siya sa isang rose. Sinubukan niya itong putulin. Habang ingat na hindi matinik. Pero hindi inaasahan ni Marta na matigas at matibay pala ang puno ng rose. Kaya noong dumaplis sa kamay niya ay natusok siya ng tinik nito sa kanyang daliri. Sa sakit na dulot nun at pagkabigla ay napaaray siya. What happened? Tanong ni River na noon ay nasa tabi na niya. Hinablot nito ang kanyang kamay at tinignan ang daliri niyang natinik. Sabi ko sa'yo mag-iingat ka sa tinik. Masakit ba, baby? Okay lang, pero mahapde. Ganoon na lamang ang pagkabigla ni Marta nang subuin ni River ang daliri niya at sipsipin ang dugo niya mula sa sugat. Nakatitig ang lalaki sa kanya habang ginagawa nito iyon.
Napatingin si Marta sa mga labi ni River. Napalunok siya ng malalim. Naghuhumirentado ang puso niya na parang nagwawala. Pakiramdam niya rin ay may mga paru-parong lumilipad sa loob ng tiyan niya. Ang init na nararamdaman niya sa kanyang katawan ay umaakyat sa kanyang pisngi. Nasisigurado niyang pulang-pula na ang pisngi niya at hindi iyon nakatakas kay River. Binitawan na nito ang daliri niya habang isang nakakaasar na ngisi ang iginawad ng lalaki sa kanya. You're blushing. What are you thinking, baby? Wala. Nauutal niyang sagot dito. Talaga? Oo nga. Do you want me to kiss you, baby? Natulak niya si River dahil sa narinig. Mas lalo tuloy siyang pinamulahan. Ano ka ba? Why? There's nothing wrong with it. You're my girlfriend now. We are in a relationship. Besides, I wanted to kiss you, to taste your lips, to show how much I love you. Hinawakan nito ang kanyang kamay, saka iyon ginawaran ng halik. Talaga bang ayaw mo? Panunukso pa nito. Gusto niyang sagutin si River na matagal na niyang gustong tikman ang halik nito, pero hindi niya iyon isinantinig. Nahihiya siya rito. Halika na nga, bumalik na tayo sa rest house. Tatalikuran na sana niya si River, pero agad na pumulupot ang makisig na braso nito sa kanyang baywang. Napabalik siya sa harapan nito. Agad siyang niyakap ni River at namumungkay ang mga matang nakatingin sa kanya. One more time, baby. Can I kiss you? Nahihiya man ay tumango si Marta. Namungay ang mga mata ni River habang nakatitig sa kanya. Mula sa kanyang mga mata ay bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. Sa mga sandaling iyon, parang kakapusan ng hininga si Marta. Tanging ang tibok ng puso niya lamang ang kanyang naririnig. Unti-unti ay nilapit ni River ang muka sa mukha niya, hanggang sa tuluyan ng naglapat ang mga malalambot na mga labi nito sa mga labi niya. Napapikit si Marta ng galawin ng lalaki ang mga labi nito. Parang nilulunod siya sa sensasyong nararamdaman, lalo pat puno ng pagmamahal, pananabik at pag-iingat ang mga halik ni River. Animoy isa siyang bagay na ayaw nitong masira at buong-buo na pinaparamdam sa kanya ang pag-ibig. Habang unti-unting nagiging mas matindi ang halik, ramdam ni Marta ang init ng hininga ni River na nagpapalakas ng tibok ng kanyang puso. Kung hindi pa siya magaling ay iisipin niyang inaatake na naman siya ng kanyang sakit. Ngunit hindi, ang tibok ng puso niya ay nagpapahiwatig na umiibig siya. Ang bawat galaw ng mga labi ni River ay tila umaabot sa pinakailalim ng kanyang damdamin. Nagdudulot ng kilig at pananabik. Sa mga sandaling iyon, tila lahat ng ingay at pag-alala sa paligid ay napawi. At ang mundo nila ay umiikot lamang sa kanilang dalawa. Nang kumawala mula sa halik si River, ay niyakap siya nito ng mahigpit. I love you, Marta. Mahal na mahal kita. Ayaw ko nang pakawalan ka. Simula ngayon, ay akin ka na. Bukas at habang buhay. I promise that I will love you the best I can. Ibibigay ko sa iyo ang mundo ko. Ibibigay ko ang puso ko ng buo. I am sure that you're the woman that I wanted to be my side until my last breath. Pero alam ko na marami ka pang gustong gawin at maghihintay ako. Hihintayin kita. Sasamahan kita sa lahat. Ganon kita kamahal. Tumango si Marta sa sinabing iyon ng binata. Hindi niya napigilan ang mapaluha sa mga sinabi nito. Ibinaon niya ang kanyang muka sa matipunong dibdib nito. Niyakap niya ng mahigpit ang lalaki. Lunod na lunod ang puso niya sa kasiyahan at nagpapasalamat siya dahil binigay ng Diyos si River sa kanya. Mahal din kita, River. Ikaw ang puso ko. Kung hindi dahil sa'yo, ay baka wala ng pag-asa para sa akin. Ikaw ang nagbigay ng panibagong pag-asa sa puso ko. Kaya't hindi ako magsasawa na mahalin ka araw-araw. Iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Dahil ikaw ang pinapangarap kong lalaki na binigay ng Panginoon. May Prince Charming. May tall, dark, and handsome man. Tumawa ng bahagya ang lalaki at binuhat siya nito. Nagniningning ang mga matang tinunghayan siya. Really? You're really fond of books, my baby. Pero hindi ako makakapayag
na mas pinagpapantasyahan mo pa ang lalaki sa libro. Dapat ako lang at ipaparanas ko yun sa'yo. I will make my own version that you will surely love. Talaga? Paano? You will see this day, sweetheart. Napatili si Marta nang halikan siya sa leeg nito. Lumipas sa mga araw at wala silang ibang ginawa ni River, kundi ang gawin ng mga bagay na nasa bucket list niya. Halos tuparin na lahat iyon ng lalaki. Nakipaghabulan ito sa kanya sa kapatagan na parang isa silang mga bata. Nakipaglaro sa kanya ng tagu-taguan, kasama ang mga ilang bata roon sa kanilang lugar. Nagcamping sila sa malapit na bundok sa Hacienda Villarreal. Umakyat ng puno ng mangga, naligo sa ulan at marami pang iba. At masaya si Marta dahil ginawa ng lalaki ang lahat. Para lamang matupad ang mga bagay na nakasulat sa kanyang bucket list. Isang araw ay naabutan ni Marta si River na gumagawa ng kulungan ng kanyang alagang biik na si Chico. Binigay iyon sa kanya ni River noong kaarawan niya. Maski pala yun ay hindi nito pinalampas. Nakasulat kasi yun sa bucket list niya na gusto niyang magkaroon ng alagang biik. Hindi naman niya akalain na tutuparin iyon ng lalaki. Ganun pa man ay natutuwa siya at labis na nagpapasalamat sa lalaki. Riv, umakyat ka na sa taas. Makulimlim ang langit at mukhang uulan. Tawag niya sa lalaki pero hindi siya nito pinansin. Nagpatuloy ito sa pagpukpok ng pako sa kulungan na ginagawa. Natuwa si Marta nang magkumahog si Chico sa loob ng kulungan nito. Hello, Chico. Ang swerte mo naman. Ginawan ka ng boyfriend ko ng kulungan. Nakangiti niyang kausap sa biik. As if naman, nasumagot yung biik, baby. Komento naman sa kanya ni River at sinabayan pa nito ng tawa. Ano naman ngayon? At least sumasagot naman siya sa pamamagitan ng huni niya. Bumaling siya kay Chico. Diba, Chico? Nagkakaintindihan naman tayo? Tiningala lang siya ng biik at inamoy-amoy gamit ang ilong nito. Tulungan na kita, Riv. Tumabi siya sa lalaki at inabot dito ang isang 2x2 na kahoy. Ako na rito, sweetheart. You go outside. Magsasalita pa sana siya nang bigla siyang makarinig ng malakas na pagkalabog sa kanyang likuran. Nang lingunin nila ang kulungan ni Chico, ay nakawala na ang baboy. Nagtatakbo na ito papalayo sa kanila. Hala, si Chico! Ako nang bahala, sweetheart. Just stay there. Bago pa makaalma si Marta, ay mabilis nang tumayo si River at hinabol ang biik. Habang nakikipaghabulan sa parang na nasa likuran lang ng rest house ni River, ang biik ay bigla na lamang kumulog ang langit. Ilang sandali pa ay bumuhos na ang malakas na ulan. Bumalik ka na rito! Huwag ka na magpapaulan! Sigaw niya sa lalaki, pero tila hindi siya nito narinig. Dahil malayo na ang napuntahan nito dahil sa kakahabol kay Chico. Hindi na nakatiis si Marta at nagpaulan na rin siya. Tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ni River at tinulungan na niya ang lalaki sa paghuli kay Chico. Go back there, baby! Huwag ka magpapaulan! Magkakasakit ka! Suway nito sa kanya. Tumingala sa kalangitan si Marta at dinama ang bawat patak ng ulan sa kanyang pisngi. Ang saya nito! Isa ito sa mga sinulat ko sa bucket list. Hayaan mo na ako, Riv. Nako, kapag ikaw nagkasakit, sinasabi ko sa'yo. Nagtulungan silang dalawa ni River sa paghuli kay Chico. Pero mailap ang biik at tila tuwang-tuwa pa ito na hinahabol. Dahil sa kanilang kakahabol kay Chico, ay naging putik na ang lupa na inaapakan nila. Iyon ang dahilan kung bakit madalas ay nadudulas silang dalawa ni River. Chico! Kapag hindi ka nagpahuli sa akin, lilitsunin kita. Malakas na banta ni River sa biik na may kasamang inis. Bumanghalit ng tawa si Marta dahil sa nakikita niyang frustasyon ng mukha ng lalaki. Idagdag pa na puro putik na rin ang halos katawan nito. Ilang beses na rin kasi silang nadapa kapag huhulihin si Chico. Ang cute mo, baby! Natutuwa niyang sigaw kay River. Binalingan siya nito agad na nilapitan. Hinapit siya nito sa baywang at saka ngumisi. Napatili si Marta nang kalitiin siya nito. Tawang-tawa si Marta na nagmamakaawa itong itigil na ang pangingiliti sa kanya. Hindi mo na ako aasarin? You promise me? Tumango siya ng sunod-sunod dito. Pangako. Noon ay napansin nilang tumigil si Chico at nakatingin sa kanilang dalawa.
Mukhang hinihintay din sila nitong habulin nitong muli. Huwag kang gagalaw. I will catch it. Bulong sa kanya ni River. Dahan-dahan na nilakad ng lalaki ang distansya na namamagitan kay Chico at dito. Hindi natinag ang baboy, kaya't malakas ang kumpiyansa ni River na mahuhuli niya ang biik. Nang dakmain ito, ay agad itong tumakbo ng matulin. Napasubsob sa putikan si River, dahilan para maligo ito sa putik. Malakas nitong sinigaw ang pangalan ni Chico. Ayaw niya magpahuli sa'yo. Hindi mapigilan ni Marta ang mapahalakhak. Inis naman na bumangon mula sa putikan si River at muling hinabol si Chico. Hindi ito tumigil hanggat hindi nahuhuli ang biik. Kaya nang mahuli ito, ay tuwang-tuwa ito at naghahamon ng tingin sa kanya. So, where's my reward, baby? I already caught your little pet. Tinaasan niya ito ng kilay. Wala naman tayong usapan ah. No, baby. You owe me a kiss today. Ang daya mo? Isang tawa lang ang isinagot nito sa kanya. Binalik nila ni River si Chico sa kulungan nito. Bago nila ito iniwan, ay sinigurado muna nilang hindi na ito makakalabas mula sa kulungan. Sila naman na dalawa ay bumalik na sa loob ng rest house. Naabutan nila si Nanay Rita na pababa ng sala. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang kanilang kalagayan. Sus Mariosep! Ano ang nangyari sa inyong dalawa at naligo kayo sa putik? Tanong nito. Mabilis nitong nilakbay ang distansya na namamagitan sa kanila. Ngumiti si Marta, na noon ay tanging mata at labi lamang niya ang tanging nakikita. Ang iba ay nabalot na ng putik. Ganoon din si River. Nakawala po kasi sa kulungan si Chico, kaya hinabol po namin para hulihin. Nasakto po na bumuhos ang ulan, kaya po kami nabasa ng ulan at naligo na rin po sa putik. Paliwanag ni Marta sa kanyang ina. Pasensya na po, Tita Rita. I tried to stop your daughter, but she is hard-headed. Singit naman ni River na kinairap nito. O siya, sige. Umakyat na kayo sa mga silid nyo. Maligo at magbihis. Paghahanda ko kayo ng mainit na kape tsaka tinapay. Pumanhik naman silang dalawa ni River patungo sa itaas. Nang matapos na maligo ni Marta, ay agad siyang nagbihis. Kasalukuyan niyang sinusuklay ang kanyang buhok nang makarinig siya ng katok mula sa pinto. Pumasok mula roon si River habang may dalang mainit na kape at sandwich. You took so long, baby. Kaya ako nang nagdala rito sa'yo. Pinahatid na rin ni Tita Rita. May gagawin pa raw siya. Nilapag nito sa maliit na mesa malapit sa kanyang kama ang isang tasa ng kape at sandwich. Salamat, Riv. Pamumulsa ni River at tinitigan siya nito habang nagsusuklay. Maya-maya ay lumapit ito sa kanya at inagaw ang suklay niyang hawak. Let me do it, baby. Hinayaan naman niya ang lalaki. Ramdam ni Marta ang pag-iingat sa bawat pagsuklay ni River sa kanyang buhok. Puno ng paghanga siya nitong tinititigan. You're so beautiful, Marta. Hindi naman niya maiwasan ng kiligin sa sinabi nito. Nag-uumapaw ang puso niya ng kasiyahan. Thank you, Riv. Halos isang taon na silang magkasintahan ni River. Walang ibang ginawa ang lalaki kundi ang alagaan siya. Tuparin ang mga bagay na hindi niya nagagawa noon. At ang lahat ng nasa bucket list niya ay natupad na. Maliban na lamang sa isa. Ang makapag-asawa ng tall, dark and handsome. At kung sakali man na alukin siya ng kasal ni River, ay hindi siya magdadalawang isip na sagutin ito. Do you have other plans tomorrow? Pagkuway tanong nito. Umiling siya. Wala naman. Bakit? Pwede mo ba akong samahan sa bayan bukas? May pupuntahan sana ako. Oo naman. Nakangiti niyang sagot dito. Niyakap siya nito mula sa likod at hinalikan siya sa kanyang pisngi at noo. Thank you, baby. Inamin mo na muna ang kape at kainin na ang sandwich. Magpahinga ka na muna. Tatawagin kita kapag hapunan na. Naglakad si River palabas ng kanyang silid at sa mga sandaling iyon ay hindi niya maiwasan ng excitement para bukas. Kung ano man ang pupuntahan nila ni River sa bayan, ay handa siyang samahan ito. Kinabukasan ay tumungo nga sila sa bayan ni River. Napakunot ang noo ni Marta nang mapagtanto niya ang daanan na tinatahak ng sedan ng lalaki. Sementeryo?
Ano ang gagawin natin dito, Riv? Ta kanyang tanong. Ipapakilala kita sa mga magulang ko. Dapat ay noon pa kita pinakilala sa kanila. Ngunit hindi ako nabigyan ng pagkakataon. Pasensya na, dahil sa akin ay, Hey, don't be sorry. I just want to make you happy. Ngumiti si River at tumango. Nang itigil ni River ang sasakyan, ay bumaba ito at pinagbuksan siya ng pinto. Tumungo silang dalawa sa puntod ng mag-asawang Villarreal. Ma'am, Dad, this is Morta Tamayo, my girlfriend, soon to be my wife. Wala na ho akong ibang mamahalin at papakasalan kundi siya lang. Isinandig ni Marta ang ulo sa balikat ng kasintahan. Pagkatapos nun, ay yumuko siya para sindihan ng kandila at ilagay ang bulaklak na kanina pa niya dala. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Palagi niyo po sanang bantayan si River, tita at tito. Napakabait niya pong tao. Hindi po siya mahirap mahalin. Kaya po minahal ko siya ng sobra-sobra. Niyakap siya ng mahigpit ni River at pinisil ang kanyang balikat na para bang pinaparamdam nito ang pasasalamat. Sinalaysay lahat ni River sa mga magulang kung paano sila nagkakilala ni Morta, hanggang sa kung paano sila nagmahalan ng dalawa. Natutunaw ang puso ni Morta dahil alam niyang nangungulila ang lalaki sa mga magulang nito. Pero sa kabila nun ay nagpatuloy ito sa buhay. Hindi rin sila nagtagal na dalawa roon at niyaya rin ni River si Morta na kumain. Dinala siya nito sa sinihan at nag-movie date silang dalawa. Dinala rin niya ito sa gallery na nasa Palo Alto. Kaya nang nasa sasakyan na sila pauwi, ay hinawakan niya ang kaliwang kamay ni River at pinisil iyon. Salamat sa araw na to, Riv. Sobrang saya ko. Dinala nito ang likuran ng kanyang kamay sa mga labi ni Morta. Anything for you, baby. Thank you for coming with me. Gabi na sila nang makarating sa Hacienda Villarreal. Nagtaka si Morta nang hindi nakasindi ang ilaw sa mga rest house. Sobrang tahimik din ng paligid. Nang makababa siya sa sedan ay binalingan niya si River. Nasaan kaya si Nanay Riv? Bakit walang tao sa rest house mo? Takang tanong niya dito. Wait here. I'll check the rest house first. Don't leave there. Utos nito. Sumunod naman si Morta. Hindi niya mapigilan ang kabahan sa mga sandaling iyon. Makalipas ang ilang sandali, ay hindi na niya nakita ang bulto ni River. River? Nasaan ka na? Sigaw niya rito. Pero wala siyang matanggap na tugon mula sa lalaki. Hanggang sa napakurap na lamang siya nang bumaba ang liwanag mula sa maliliit na ilaw na sinadyang ilagay at idisenyo sa lupa. 2 letra ng I at U, saka hugis puso sa gitna. Napapalibutan iyon ng mga pulang rosas. Napasinghap si Marta nang makita ang kanyang nanay Rita na nakatayo roon kasama si Mang Ben at ang mga kapatid ni River. Hindi siya makapaniwala. Halos hindi siya makakilos sa kanyang kinatatayuan. Nay, ano pong nangyayari? Pero sa halip na sagutin siya, ay isang ngiti ang tinugon nito sa kanya. Maya-maya ay lumabas si River mula sa likuran ng mga kapatid nito. Nakapambihis na tulad ng Prince Charming ni Cinderella. Napangiti siya. Riv, ano to? Kumuha ito ng 3 rosas na nasa display at binigay sa kanya. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at tinitigan siya sa kanyang mga mata. Morta Tamayo, alam ko na ilang beses ko nang nasabi to sa'yo. Pero uulitin ko ulit. Mahal na mahal kita. You are my world. You made me feel whole. You made me the person that I want to be. You taught me that we need to treasure the time we have in this world. And thank you for that. Ngayon na nagawa na natin ang mga bagay na gusto mong gawin, pwede ko na sigurong tuparin ang pinakahuling nakasulat sa bucket list mo. Tinampal niya ng bahagya ang lalaki sa dibdib nito. Napasinghot si Marta dahil kanina pa tumutulo ang luha niya. Pwede ba ako na lang ang magiging Prince Charming mo? Na tall, dark, and handsome? Hindi lang yun. Pwede mo rin akong gawing asawa. Sabihin na natin na sinisingil na kita sa utang na pinag-usapan nating dalawa.
Ngumisi pa si River sa kanya nang kurutin niya ito sa tagiliran. Unti-unti itong lumuhod sa harapan niya. May hinugot itong isang maliit na kahon sa bulsa. Pagkabukas ni River doon ay isang singsing na may naka-engrave na mga rosas sa pabilog nito at may malaking diamante na kumikinang sa gitna. I've been thinking about this moment for a long time. I want to spend the rest of my life making you as happy as you've made me. Marta Tamayo, will you marry me? Will you be my queen for the rest of my life? Humagulgol ng iyak si Marta. Napakasaya niya sa proposal na iyon ni River. Parang gustong sumabog ng puso niya na sobrang saya. Lutang na siya sa pag-ibig ng lalaki. Tumango siya ng ilang ulit. Oo. Yes. Papakasalan kita, River Villarreal. Tumayo si River at nanginginig ang kamay nito habang sinusuot sa kanya ang singsing. Pagkatapos nun ay hinalikan niya ito sa kanyang mga labi. Hiyawan ng kanilang mga mahal sa buhay ang kanilang narinig. Thank you, baby. I love you so much. I love you too, baby. Ikinasal nga sina River at Marta sa malaking simbahan sa Palo Alto at ipinagdiwang nila ang kanilang kasal sa Hacienda Villarreal. Lahat ng mga trabahador at naninirahan sa lupain ng mga Villarreal ay imbitado sa kanilang kasal ng araw na iyon. Pinili nila River at Marta ang manirahan sa Hacienda Villarreal kung saan sila pinagtagpo na dalawa, kung saan nagsimula ang kanilang pag-ibig. Tinuruan ni River si Marta na huwag mawala ng pag-asa sa buhay. Akala niya noon ay wala ng saysay ang mundo niya at wala na siyang pag-asa na gagaling. Ngunit ginawa lahat ni River para iligtas siya. Sinugal nito ang kayamanan para lamang mapagaling siya. Pinaramdam sa kanya ni River ang isang tunay na pagmamahal na handang gawin ang lahat mapasaya lang siya. Matupad ang kanyang mga pangarap at gustong gawin sa buhay. Hinintay siya nito ng napakatagal at tama ang desisyon niyang suklian ito ng kanyang puso para sa puso nito. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Binabati ko po ang ating mga tagapakinig. L. Itimates, Jeneline Magno from Moises Padilla, Negros Occidental. Nori Valerio, Maurice from Tuburan, Cebu. Kabkaben Mariveles, Bataan. Mary Jean Flores Gervasio from Singapore. Tax Pichay from San Bartolome, Quezon City. Charlie Rio, Maharlika Bislig, Surigao del Sur. Lynn Valera from Taiwan. And Evelyn Quijones from Polam, Hong Kong.